sinasabi ng iba na kapag mataas ang score mo, is Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel! So today is Friday and tomorrow, day off na naman natin and meron na kaming balak gawin bukas, bali gagala kami guys. So ayun, pero ngayon magtrabaho muna tayo bago ang kasiyahan. So ayun guys, nag-check ako dun sa EPS Topic Philippines na Facebook group and napakadami na nating mga kababayan na na-select guys. Ang daming nabigyan ng employers. So sa mga na-select po and maseselect pa lang, congratulations sa inyo! Wow! Yan! Malapit na kayong makapunta dito sa South Korea. Sana tuloy-tuloy na yung journey ninyo. So sa mga nagkaroon na ng employer, dyan na magi-start yung gastos. So huwag kayong mag-alala sa gastos guys kasi babalik at babalik naman yon kapag nakapagtrabaho na kayo dito sa South Korea. Huwag niyong panghinayangan yung gastos guys. Kahit 2 months pa lang na sahod nyo dito, bawing-bawin nyo na yon. Kaya sa mga EPS aspirant na magtitake pa lang or naghihintay pa lang ng exam, ayan guys, kung nag-work kayo, I think maganda talaga na mag-ipon na kayo kahit papano para may panggastos kayo, di ba? Once na nagka-employer na kayo. Sa case ko naman guys noon, syempre ako wala akong panggastos. So ang ginawa ko noon, nung na-receive ko na yung kontrata ko, nung nagka-employer na nga ako, ay nag-loan ako. So ayun, doon ako kumuha ng aking panggastos. Pero ayun, di ba? Mga ilang buwan lang natapos ako dun sa loan. Kaya ayun, di naman ako nanghinayang eh. Kasi at least, di ba, ang importante talaga ay makapag-work ako dito sa South Korea. Pero guys, ngayon, mag-focus muna kayo sa pagre-review. Huwag niyo munang isipin yung gastos para talagang 100% focus lang kayo sa goal. Ang maipasa ang EPS topic exam. Kasi nakaka-stress yun kung lahat na lang iniisip mo, di ba? Kaya huwag muna nating isipin yung mga gastos, guys. Ang importante is makapag-focus kayo sa pag-aaral ng Korean language. So, maiba muna tayo, guys. Bali, oras na. Meron na lang akong 5 minutes at papasok na ulit ako sa trabaho. Bali, guys, lunch break ko lang ngayon. Kaya, ayan. Ngayon lang ako nakapag-start mag-vlog. Pagpasok ko sa trabaho, magva-vlog ako kahit konti lang. So, ayun, ipapakita ko sa inyo, dun sa bago pa lang dito sa aking channel, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito sa aming company. Okay, so, ayun. So, ayan, pasok na tayo sa trabaho. Bale, 5 lang yung out namin, guys. As usual, walang overtime. Ay, ang lamig. Mahangin guys. Pag ganitong panahon talaga na may halong hangin, sobrang lamig. So, pasok na tayo. Guys, tawag na kami, magmi-meeting daw. Tara na, let's go. Say hi to my vlog. Say hi. Vlog, YouTube. Ara? Vlog. Vlog? Tara na, tara na. So, out na guys. Grabe, ang lamig. Napakalamig. Eh, ang dilim.
Wait lang. So, hello guys! Out na tayo and ready ko lang itong mga hugasin ko. Dami kong mga hugasin. Ay! Excuse me. Tapos na yung trabaho natin for 5 days and day off na naman bukas. Grabe. Medyo nakakapagod ngayong araw na to and ang sakit na likod ko. Aray ko. Sign of aging, ganun. So, ayun guys. Sobrang lamig na sa labas guys kasi yung temperature is 11 degrees na. What more pa nga kung negative, diba? May halong hangin kasi so kailangan na nating ilabas yung mga winter jacket and mga sweater natin for tomorrow. Ayun. Pero gagala kasi kami bukas. So, kailangan ko na rin talagang ilabas yung mga yun. Hindi na pwede yung naka-jacket ka na lang na manipes, hindi na kaya. Lalo na talaga pag mahangin, sobrang lamig, ang sakit sa balat. So, ayun. Ano kaya pag-uusapan natin? So, ayun na nga. Since selection ngayon, guys, madaming mga nase-select na mga kababayan natin na EPS. So, pag-usapan natin kung paano yung selection. Kasi, diba guys, malalaman mo na na-hire ka ng isang Korean employer kapag chinek mo yung iyong EPS account. So, paano ba nase-select ang isang EPS worker? So, diba, may EPS account ka. Once meron ng approval ang iyong EPS account, pwede ka nang ma-select anytime. Kahit hindi mismong massive selection, basta meron approval ang iyong EPS account. So, dito naman sa Korea, para sa mga Korean employer, paano ba sila nagse-select? Paano yung process nila? So, for example, ang isang Korean employer ay nangangailangan ng 2 lalaking Filipino worker. So, ang gagawin niya is kokontakin niya yung labor. And ang labor, bibigyan siya ng 10 Filipino workers na nasa roster nila. So, bale, yung choices ng employer is 10. Dun sa 10 na yon, pipili siya ng 2. Kaya guys, laging sinasabi na random selection talaga. In short, swertihan na lang kung natipuhan ka ng employer. So kasi guys, base sa experience ko, last year kasi nung bumalik ako dito, October din yon, yung amo ko tinawag ako sa office niya. And then, pinakita niya yung 2 sinelect niya na lalaki. So, ano ba yung nakita ko dun sa papel, guys? So, yung papel is parang resume siya ng isang EPS. So, ang mga nakita ko mga details doon is, una, yung picture ng EPS, and then yung EPS ID number, and then yung pangalan, birthday, passport number, and gender. Yon. And ano pala guys, and kung anong nationality. Yun lang yung mga details ng isang EPS. Yun lang ang makikita ng employer. Hindi niya makikita kung ano yung score mo or kung ilang taon ka. Well, makikita naman nila yon base dun sa birthday mo. Kaya huwag kayong maniwala guys sa sinasabi ng iba na kapag mataas ang score mo is mabilis kang maseselect. Kasi guys, hindi naman yun makikita ng employer. Pero ang sabi nila sa amin nun guys, nung panahon namin na nung 2016, mga chika-chikahan lang sa Facebook group yun guys, na kailangan daw yung picture mo, hindi naman yung kailangan maganda gwapo, ganun, hindi naman. Kumbaga yung picture mo, tawag doon, paano ko ba may explain? Yung picture mo, kailangan talaga yung red, parang mukhang ready ka sa anumang bakbakan. Ganun. Honestly guys, di ba nga, sabi ko sa inyo, nakalagay yung picture ng EPS. So, doon, syempre, titignan ng employer. Parang doon nila binabase minsan. Minsan guys ha. Hindi naman lagi. Kaya ang tip ko sa inyo guys, once magsisend kayo ng application ninyo, make sure lang na yung picture nyo maliwanag. Hindi pwede yung malabo. Para kasi pag guys, pag pinrint kasi nila yon, black and white na siya. So, ayun guys, kailangan hindi low quality na picture. Yung medyo malinaw kahit na black and white siya. So, bali lahat, ganun lang yung details na makikita ng isang employer. So, wag kayong magpaniwala sa sabi-sabi ng iba na pag mataas ang score o kaya kung bata ka, pag matanda ka, may
konti na lang yung chance mo na ma-select. Hindi totoo yun, guys. Random selection. Katulad nung sa sinelect ng employer ko. Ang ginawa niya, yung yung age gap nung dalawang sinelect niya, napakalayo. So, hindi siya nagbe-base sa age. Basta lang, random lang mag-select yung amo ko. Ganon. Kasi hindi naman para-parehas. Kasi yung mga ibang employer daw is may talagang prefer na mga EPS worker. Minsan, gusto nila yung mga mid-20s or mid-30s, yung mga ganon, guys. Depende rin sa employer. Pero mostly talaga, yung mga employer, majority, is random sila nagse-select. Walang base sa age, ganon. So, ayun guys, kahit papano, nabigyan ko kayo ng idea kung paano sila nagse-select. So, maghuhugas muna ako ng plato, guys. Tcharan! Ayan, may ketchup pa. Kasi ang ulam ko kanina, spam. So, ayan guys, maghuhugas muna ako ng plato. Lamig ng panahon. Hello, Min! Guys, ako hangin. Grabe. Sobrang lamig ng panahon. I'm back, guys. So, ayun na nga. Nag-vlog na naman ako kanina nang walang ilaw, no? Nakalimutan ko na naman po. So, ayan, guys. Bale, magtutupi muna ako ng mga damit na nilabahan ko kahapon. So, ayan. Hindi porket tapos na yung trabaho, wala nang gagawin. Hindi. Ganito talaga ang reality ng isang OFW, guys. Kailangang mag-ano muna ng mga gawaing bahay. Ganun. Ay, may ganun. So, ayan. Magtutupi muna ako, guys. And maglilinis ng kwarto. And, mamaya, darating na rin si Habi. So, ayun. Kailangan matapos kong tupiin yung mga damit. And para makapaglinis na din. So, ayun, guys. Babalikan ko kayo later. So, tapos na tayo maglinis dito sa kwarto, guys. Magtapon tayo ng basura. And, hindi pa tapos. Maglilinis pa pala ako ng CR. Grabe. Mag-aalas 7 na. Oo, galing. So, maglinis muna ako ng CR, guys. Ayan. Grabe, lamig. Hello, guys. Ay, tigmalak. Hi, sa wakas. Tapos na rin tayo sa mga gawaing bahay natin. Totoo na to. Grabe, nakakapagod. Nag-out ako ng alas 5. And ayan, umabot ako ng mga 7:30 na. Pero okay lang yan. At least, sa weekends, wala na ako masyadong gagawin. So, time management is the key, diba? So, ayun, wala na tayong gagawin sa weekends. Mag-e-enjoy na lang and magpapahinga. Pero ngayon, magsha-shower na ako, guys. And then, mag-e-edit pa ako ng vlog mamaya.
And naalala ko pala, sa mga self-study pala, uulitin ko lang, kung gusto nyo ng reviewer, pwede kayong mag-visit sa aking Facebook page and i-message nyo ako doon para mabigyan ko kayo ng reviewer. Libre lang yun guys ha, hindi ako naniningil, libre lang yun. Kasi, so meron na ako mga nabigyan ng reviewer guys, hindi ako naningil, okay? So, ayun, basta message nyo lang ako doon sa aking Facebook page kung kailangan nyo ng reviewer. So, yun muna yung vlog natin for today, guys. And I think dito ko na i-end yung vlog para makapag-shower na rin ako and makapagpahinga. And at the same time, para makapag-edit na rin ng vlog para tuloy-tuloy yung upload dito sa aking YouTube channel. So, ayun guys, kung nagustuhan nyo itong video na ito, please give it a thumbs up. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So, ayun guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!